Number 96, find the sum of three consecutive integers is 204. Find the smallest integer. So ang choices 47, 57, 67, and 68. Okay, so i-post nyo po muna and try nyo sagutan. Okay, bago panoodin ang solution ko. So before we start, gusto ko kayong i-invite sa aking review for Math and Logic via FB Live. Every Saturday po ito ay start ng June 1. For 50 pesos only, 10 sessions po yan, kaya lumalabas na 5 pesos lang per session. Para ito sa mga magte-take sa August 2024 na Civil Service Exam. Sa mga interesado, PM nyo lang po ako sa Messenger, RJ Enseñado. Sa mga nanonood sa TikTok, dito nyo po ako i-PM sa Messenger, RJ Enseñado. Okay, sasagutan na natin. Meron tayong shortcut dito kapag yung sum of three consecutive integers. So, isolve natin ito ng dalawang way, yung shortcut, tapos yung isa yung gagamitan ng algebra. Okay? Pero mas maganda kung alam nyo yung shortcut. Ang problema lang, kapag alam nyo yung shortcut, may time na hindi applicable yung shortcut. Kaya kailangan alam nyo pa rin yung algebra way. Okay? So the sum of three consecutive integers is 204. Dito tayo sa shortcut. Ito yung shortcut. Okay? So kapag may given na sum, tapos consecutive numbers, given yung sum nila 204, ang gagawin lang natin, i-divide natin yung sum 204, i-divide natin kung ilan yung consecutive integers. So 204 divided by 3. Pag dinivide natin yan, 204 divided by 3, madali bang i-mental ito? So 204 divided by 3, we have 6 times 3, we have 18, subtract, so we have 2, bring down, so 24 divided by 3 is equal to 8. So 8 times 3 to 24. So therefore, yung 68, ito na automatic yung panggitna na number. Okay? So panggitnang number na yung 68. So therefore, ang numbers natin, yung three consecutive integers natin ay 68 yung gitna. So we have 67, 68, and 69. So ganyan lang kasimple yung shortcut. Ang hinahanap natin, find the smallest integer. So ang smallest, syempre, ay 67. Okay? So therefore, the correct answer is letter C, 67. Okay? So yan yung shortcut. Paano naman yung algebra? May times na hindi applicable itong shortcut kapag wala yung sum. Ginagamit lang itong shortcut kapag given yung sum. Okay? Yung sum 204, i-divide nyo lang kung ilan sila. 3 consecutive. Automatic yung sagot, yun na yung gitna. So ito naman yung another solution, algebra way. Naghahanap tayo ng 3 consecutive integers, hinahanap natin yung smallest integer. So mag-assign tayo ng x, ito yung smallest. Ito yung smallest integer natin. Smallest. And then sumunod, consecutive nga yan. So yung sumunod ay x plus 1. Ito yung second integer. And then yung sumunod pa sa kanila, yung largest or yung third number, third integer ay x plus 2. Okay? So yan yung expression para sa smallest, second, and third. I-add lang natin, ang sum daw nila ay equal sa 204. Therefore, ang equation natin ay x plus second number is x plus 1. Third number or third integer is x plus 2 equals daw sa 204. Okay? So isolve na natin yung x. So pwedeng tanggalin na natin itong parenthesis, nilagyan lang natin para malilaw lang na first, second, and third yan. So i-combine lang natin itong tatlong x. May invisible yan na 1. So 1x plus 1x plus 1x, we have 3x. And then itong positive 1 plus 2, we have positive 3 equals 204. So subtract 3 to both sides para mawala itong 3 dito. Subtract 3 to both sides. So we have 3x is equal to 204 minus 3. We have 201. And then last step, divide both sides by 3. Yan ang magiging value ng smallest integer natin. So manual lang natin. 201 divided by 3. We have 6. 6 times 3, we have 18. Subtract, we have 2. Bring down 1. 21 divided by 3 is 7. 7 times 3, 21. Wala nang remainder. Therefore, the smallest integer is 67. So, same answer tayo dito sa shortcut. Okay? So, that's it. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang dito or i-PM nyo sa akin sa messenger ko RJ Enseñado. Okay? So, good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless. See you sa mga susunod pang
math reviewer for civil service exam.